Puting ahas ni Maharlika pumalya. Ayon kay Bitag Ben Tulfo, kasinungalingan ang pinagsasabi ni Maharlika. Pinabulaanan ni Ben Tulfo na hindi totoo na pinatawag siya at si George Garcia ni Lisa Marcos para ipalit kay Senator Amy Marcos sa pagkasenador. Narito ang karagdagang istorya. Itodo mo na, Amy, kasi tatanggalin ka. Okay? Ano ba title natin dito? Makinig ka, Amy, gugurgurin ka ni Satanas, ipapalit si Benfo. Okay? 1.5 months ago, Senator Amy Marcos, makinig ka. Okay? Pwedeng hindi mangyari. It's the same thing ng mga expose ko. Kasi future ito pero pinagpaplanuhan. 1.5 months ago, or maybe isang buwan, basta ganun yung time. Pinapunta ni Satanas si Ben Tulfo, kaya huwag kayo maniniwala sa lahat ng Tulfo. Pinapunta ni Satanas si Ben Tulfo at saka si George Garcia ng COMELEC. Kaya sana wake up call mo to, Amy. Bakit? Sa tingin nyo, mga palangga, bakit pinapunta ni Satanas, okay, si Ben Tulfo at saka si George Garcia? Number one, alam mo yan, dahil nagsabi ka ng bangag-bangag ang kapatid mo, kaya titirahin ka ni Satanas. Okay? So, baka later on magpasalamat ka sa akin kung hindi mo pa alam tong kwentong ito. Okay? Nasabi ko, lahat ng lakas mo, ibuhos mo. Tandaan mo, naka-1 taon ka pa lang. Okay? After 2025 election, di ba? You have 5 years. Tatanggalin ka ni Satanas. Sa papaanong paraan? Sisilipin, pwede kang tamnan ng kaso through George Garcia. Pwedeng katulad kay Senator Marcoleta. Okay? Kasi bakit papalitan ni Ben Tulfo si Amy? Okay? Kasi number 13, mga kababayan, si Ben Tulfo sa last election. Para maintindihan niyo yung pinagsasabi ni Maharlika. Okay. Una sa lahat, I'm not in the business of poking my nose sa mga kasinungalingan, chismis, na mga vloggers tulad nitong si Maharlika. Kung sino man tong babae na to na di ko kilala, ayaw ko sanang patulan at sagutin ang kanya mga nilalakong gawa-gawang kwento base sa kanyang katabaan ng utak. Kung pag-uusapan ay chismis at paninira. Di ko alam kung saan siya kumukuha ng tibay na sikmura at laman loob. Itong vlogger na babaeng ito, maraming mga followers ang bitag. Siguro gusto niyang sumausaw. Gusto niya makakuha ng konti. Pagbibigyan ko siya, paunlakan ko siya. Mga followers ng bitag nagtatanong kung totoo nga ba ang pinagsasabi nitong si Maharlika at ang kanyang puting ahas. At kung sino man yung mga kachokaran niyang kauri niya na gumagamit ng mga Tweety Bird, puting kambing, para ikuble ang kanilang kasinungalingan at kagaguhan. Hindi totoo ang pinagsasabi nitong si Maharlika. At ang kanyang puting ahas na ako raw ay pinatawag nitong si First Lady Lisa Marcos na tinawag niyang Lisa Tanas. Sabi niya yun, hindi ako. And sinabi niya, kasama ko raw itong si George Garcia, COMELEC Chairman, na kinausap ni Lisa Marcos para pagplanuhan at tanggalin si Senator Amy Marcos. At etong nakakatawa sa sinabi nitong si Maharlika. Ako daw ang ipapalit kay Senator Amy Marcos sa Senado. Can you believe that?
Kundi ka ba naman, abay, TANG, tanga, total sa Amerika ka naman, tanga, kabobohan, ang iyong pinagsasabi, na para bang ang Senado ay barangay lang na pwedeng pumalit ang kasunod. Kinig ka, Kordapyang puting ahas, maharlika, malaking salamin na puti. You look funny there, by the way, but that's your packaging. I'm not gonna, interfere what you want in your packaging. Dadagdagan ko ang iyong kaalaman at kabobohan. Hindi pwedeng palitan ang sinumang nakaupo na senador kahit na maubos o masuspende, makulong ang sinumang mga senador na sinampahan ng kaso. Kahit na kalahati na or hati na Senado, 24 naging 12, ang mawala, hindi basta-basta pinapalitan na ganyan. Mag-research ka muna, maharlika. Magbasa-basa ka muna. Kunting basa naman para wag naman masyadong kaob-oban ng mga pinagsasabi mo. Para madagdagan ng kunting katilinuhan, palitan natin ang iyong kaob-oban sa katilinuhan. Hindi kita sana papatulan. Ang layunin ko'y ituwid. Ituwid ang baluktot. Baluktot mong at maling pananaw na sinasadya mo, dinadaan mo sa kasinungalingan, kwentong kutsero. Kawawa naman yung mga nauutumot, nagpapaniwala sa mga pinagsasabi mo, gamit yung bibig mo na may diarrhea. Let's get it straight. Everybody, hindi ko kilala si Liza Marcos, asawa ng presidente na si Bongbong Marcos na patagong idolo nitong babaeng si Maharlika na tinawag niya bangag. I don't care. Iba talaga to. Truth is, I don't want to know the First Lady, Liza Marcos. Ayaw ko siyang makilala. Higit sa lahat, ayaw ko siyang maging kaibigan. Nothing personal. I just want to get it straight, unfiltered. Itong kolokoy na si George Garcia na tinutukoy nitong si Maharlika na kasapakat ni Liza Marcos. Ay, ako raw papalit sa Senado. Alam niyo, lumang tugtugin at chismis yan eh. Nung ako'y tumakbo sa Senado last year, pinagplanuhan, pinag-isipan ng administrasyon, balak nila, ako yung papalit kay Amy Marcos sa partido ng administrasyon dahil nag-aaway yung magkapatid. Ayaw kong maging dahilan na parang spare tire noon. Ilang beses ako kinausap, ilang beses ako tumanggi. Kaya tumakbo ako the time na independente, walang partido si Bitag. Itanong mo yun sa best friend mong si George Garcia, Maharlika. Itanong mo na rin kay George Garcia kung bakit hindi ako pinalusot. Ngayon, pinalusot ang idol mo si Amy. Ako'y nagtatanong lang naman, walang masama. Si Senator Amy Marcos, utuin mo, Maharlika. Bilugin mo, lokohin mo. Wag si Bitag, may balik eh. Dahil itutuwid ko yung iyong kabuktutan ng mga pinagsasabing kasinungalingan. Ngayon, eto naman sasabihin mo basta mga tulfo, sabihin ko sa iyo, kung gusto mo mag-intriga, gusto mong gawing kasangkapan at laruan ang sino man, huwag mo akong isama at babalikan kita. Si Bitag ako eh. Wala pang Maharlika, hindi ko maintindihan, nangungulangot ka pa siguro noon, nandito na ang Bitag, 24 years na kami, huwag mo kaming sisirain, huwag mo akong ihanay sa mga tulfo. Apelyido ko lang yan. Wala akong issue sa iyo. Hindi kasi ako pumapatol sa babae, pumatol lang ako doon sa mga pinagsasabi mo. Tutuwirin ko, kasinungalingan mo. Kung gusto mo talaga, Maharlikang mag-intriga para kumita ka sa content mo, para may pangkain ka, contact me. Why don't we have a conversation online, live, para makita ng tao? Paunlakan kita para masopla kita sa mga kasinungalingan mo. Now, let me ask you this. Do you want to take my challenge, Maharlika? Or better yet,
Shut the effing up. Kung may galit ka sa mga Tulfo, hindi kita masisisi, di upakan mo. Simula doon sa kapareho mong matanda, kapareho mong chismoso na may dalang Tweety Bird, ikaw naman puting ahas. Tigilan mong pangangahas mo. Galit ako doon sa totoo, sa mga pinagagawa ng dalawang apelyido kong senador. Sige, upakan mo. Huwag mo akong ihanay si Bitag. Iba ako sa mga kapatid ko. Hindi ako politiko. Nag-asama-sama ko doon. Nagsisi ako. Mabuti na lang, natalo ako at sinadyang tinalo ako. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, hindi ako kapareho na magiging laruan mo dahil makiteka muna. Ilalagay kita sa tamang lugar. Huwag mong lahatin yung apelyido ng Tulfo dahil ang apelyido ng Tulfo, magtira ka naman doon sa mga kawawa naman, walang kinalaman, walang kalaalam-alam sa pinagagawa ng tatlong mga sikat na kolokoy na kapelyido ko na may idolo mo yan eh. Yung matanda at yung dalawang kolokoy na senador. Trabaho lang to. Wala akong isyong personal sa pagkatao ng isang miyembro ng pamilya, kundi ang issue ko ay tuwirin ang mga baluktot na gawain ng miyembro ng pamilya. Tandaan, ang issue ng pamilya ay sa pamilya at hindi binubungyang-yang sa publiko maliban kung ito'y issue ng politika, pwede yun. Ngayon, huwag mo akong itulad, Maharlika, sa idolo mo na inuuto mo, binibilog mo, binobola mo si Senator Amy Marcos na inuudyok mo. Ngayon, siya, wala na siyang tinira. Kahit pamilya, sinunog niya. Sa bagay, sino ba naman tayo para makialam sa gusto ni idol mong si Amy? And lastly, if you have nothing good to say about me, because I don't know you,